Mga ka-daily, handa na ba kayong matuklasan ang sikretong nagpabago sa buhay ng milyon-milyong tao sa buong mundo? At kung paano ito eksaktong gagana sa buhay nating mga Pilipino? Ngayong araw, hihimayin natin ang 10 makapangyarihang aral mula sa sikat na librong The Secret ni Rhonda Byrne na magtuturo sa iyo kung paano mag-attract ng yaman, tagumpay, at kagalakan gamit lang ang iyong isipan. At panoorin mo ang videong ito hanggang sa huli. Dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para maging aktwal na milagro ang lahat ng iyong mga pangarap. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang kapangyarihan ng Law of Attraction. Naniniwala ka ba na ang mga nangyayari sa buhay mo ngayon ay resulta lang din ng mga bagay na madalas mong iniisip? Sa unang aral natin mula sa librong The Secret, tatalakayin natin ang tinatawag na Law of Attraction o ang batas ng akit. Isipin mo na ang utak mo ay parang isang dambuhalang magnet na may kakayahang humila ng mga pangyayari, tao, at pagkakataon base sa kung ano ang ipinapasok mong ideya sa loob nito. Kung ang lagi mong bukang bibig ay puro reklamo o kaya ay puro malas ang nararamdaman mo, huwag kang magtaka kung bakit tila hindi ka makaalis sa sitwasyon mo dahil iyon ang frequency na inilalabas mo sa universe. Ang Law of Attraction ay hindi namimili kung mabuti o masama ang iniisip mo. Basta't binibigyan mo ito ng matinding attention at emotion. Gagawa at gagawa ang universe ng paraan para ibigay iyon sa iyo. Kaya naman napakahalaga na maging mapili tayo sa mga pinapakinggan at pinapanood natin araw-araw dahil bawat impormasyon na tinatanggap natin ay nagiging bahagi ng ating vibration na siyang humuhubog sa ating kinabukasan. Mga ka-daily, aminin natin na madalas tayong mahulog sa bitag ng pag-iisip ng mga bagay na ayaw nating mangyari sa halip na mag-focus sa mga bagay na gusto nating makamit. Halimbawa, imbes na isipin mo na magkakaroon ka ng sapat na pera para sa mga bayarin, ang mas binibigyan mo ng diin ay ang takot na baka maputulan ka ng kuryente o kaya ay kulangin ang budget mo para sa pamilya. Kapag ganito ang takbo ng isip mo, ang universe ay sumasagot lang din sa takot mo sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mas marami pang rason para matakot o mamroblema. Sinasabi sa librong ito na ang iyong mga iniisip ay nagiging realidad. Kaya kung gusto mong mabago ang takbo ng buhay mo, kailangan mo munang baguhin ang iyong mental station. Isipin mo na ikaw ay isang tower ng radyo na nag-e-emit ng signals sa paligid mo. At kung hindi mo gusto ang programang natatanggap mo, kailangan mong ilipat ang dial sa channel na gusto mong mapanood o mapakinggan. Sa modernong panahon natin ngayon, napakadaling madala sa mga negatibong balita o posts sa social media na nagpapababa ng ating enerhiya at nagbibigay sa atin ng pakiramdam na wala na tayong pag-asa. Pero bilang mga ka-daily na naghahanap ng paglago, dapat nating matutunan na i-filter ang mga ito at laging ibalik ang ating focus sa ating mga goals sa buhay. Ang Law of Attraction ay gumagana 100% of the time. Ito man ay pinaniniwalaan mo o hindi. Kaya mas mabuting gamitin mo na ito sa paraang pabor sa iyo. Isipin mo ang iyong mga pangarap na tila ba nangyayari na sila sa kasalukuyan at damhin mo ang saya na hatid nito sa iyong puso. Ang kombinasyon ng malinaw na kaisipan at matinding positibong emosyon ang pinakamabisang sikreto para simulan ang pagbabago sa iyong career, pananalapi, at pati na rin sa iyong mga relasyon sa ibang tao. Napaka-powerful ng ideya na tayo ang arkitekto ng sarili nating tadhana. Dahil ibig sabihin nito ay hindi tayo biktima ng pagkakataon o ng swerte lang. Kung nakakaranas ka ng hirap ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil pwedeng-pwedeng magbago ang lahat sa oras na magdesisyon kang mag-isip ng mas maganda at mas malaking bersyon ng iyong sarili.
ang mga successful na tao sa mundo ay hindi lang basta masisipag, kundi sila rin yung mga tao na may matibay na paniniwala na makukuha nila ang tagumpay bago pa man ito aktwal na dumating. Kapag naging consistent ka sa pag-iisip ng kasaganahan, mapapansin mo na lang na unti-unting naglalapitan sa iyo ang mga tamang tao at tamang oportunidad na makakatulong para matupad ang iyong mga minimiti. Huwag mong hayaan na ang iyong nakaraan ang magdikta ng iyong hinaharap dahil ang bawat sandali ay isang bagong pagkakataon para mag-manifest ng bago at mas masayang buhay. Bilang panghuli sa unang aral na ito, tandaan ninyo mga ka-daily na ang universe ay sadyang mapagbigay at laging nakikinig sa bawat tibok ng iyong puso at bawat anino ng iyong isip. Hindi kailangang maging komplikado ang prosesong ito dahil ang kailangan lang ay ang iyong desisyon na piliin ang saya kaysa sa lungkot at ang pag-asa kaysa sa pangamba. Simulan mo sa maliliit na bagay tulad ng pag-attract ng magandang parking space, isang libreng kape, o kaya ay isang nakaka-inspire na text mula sa isang kaibigan para masanay ang utak mo na nakukuha mo ang gusto mo. Habang lumalaki ang tiwala mo sa iyong sarili at sa batas ng akit, mas bibilis din ang pagdating ng mga malalaking biyaya na akala mo noon ay imposibleng mangyari. Ang buhay ay hindi isang laban na kailangang paghirapan ng sobra, kundi isa itong laro ng pagpili ng tamang vibration para makuha ang premyong matagal mo nang inaasam. Aral number 2. Ang tatlong hakbang. Ask, believe, receive. Sa pangalawang aral na ito mga ka-daily, ituturo sa atin ng The Secret ang eksaktong formula kung paano mo talaga makukuha ang mga pangarap mo sa pamamagitan ng tatlong simpleng hakbang. Ang unang hakbang ay ang tinatawag na ask o ang paghiling ng may kalinawan sa universe kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Isipin mo na para kang nag-o-order sa isang restaurant at kailangan mong maging specific sa bawat detalye ng pagkain mo para hindi magkamali ang waiter sa isisilbi niya sa iyo. Maraming tao ang bigo sa aspetong ito dahil hindi nila alam kung ano ba talaga ang gusto nila. O kaya naman ay pabago-bago sila ng isip araw-araw na parang isang customer na hindi makapili sa menu. Kapag ang hiling mo ay malabo o puno ng pag-aalinlangan, ang isasagot din sa iyo ng universe ay malabo at magulong resulta, kaya dapat ay isulat mo ito ng malinaw sa isang papel. Huwag kang matakot na humiling ng malaki dahil walang limitation ng universe sa kung ano ang kaya nitong ibigay sa isang taong determinadong makuha ang kaniyang ninanais. Ang pangalawang hakbang na kailangan nating gawin, mga ka-daily, ay ang believe o ang pagkakaroon ng hindi matitinag na pananampalataya na ang hiling mo ay ibinigay na sa iyo sa oras na hiningi mo ito. Ito ang pinakamahirap na parte para sa marami dahil nakasanayan nating maniwala lang kapag nakikita na natin ang ebidensya sa harap ng ating mga mata. Pero sa batas ng akit, kailangan mong maniwala muna bago mo ito makita sa pisikal na mundo dahil ang iyong paniniwala ang nagsisilbing tulay para maging totoo ang imahinasyon mo. Isipin mo na kapag nag-order ka sa isang online shop, hindi ka na nag-aalala o nagtatanong gabi-gabi kung darating ba ang parcel mo dahil alam mong on the way na ito at babayaran mo na lang pagdating. Ganito rin dapat ang mindset mo sa iyong mga pangarap na kahit hindi mo pa nakikita ang pera sa bank account mo o ang susi ng bahay mo, kampante ka na ibibigay ito sa iyo sa tamang panahon. Ang anumang bahid ng duda ay nagsisilbing harang, kaya dapat ay burahin mo ang salitang baka o sana sa iyong bokabularyo at palitan ito ng katiyakan. Pagkatapos mong humiling at maniwala, ang pangatlo at huling hakbang ay ang receive o ang paghahanda ng iyong emosyon para tanggapin ang biyayang dumarating sa iyo. Ang sikreto sa hakbang na ito ay ang maramdaman na ang saya, ang kagaanan at ang excitement na tila ba hawak mo na ngayon ang bagay na hinihiling mo noong una pa lang. Maraming tao ang humihiling at naniniwala pero nakakalimutan nilang i-align ang kanilang nararamdaman sa kanilang hiling.
kaya nagkakaroon ng tinatawag na resistance o harang. Kung humihiling ka ng kayamanan pero ang nararamdaman mo ay inggit sa iba o lungkot dahil sa kakulangan, hindi ka pa handang tumanggap dahil magkaiba ang frequency ng healing mo sa frequency ng nararamdaman mo. Kailangan mong maging masaya ngayon pa lang, maging grateful sa kung anong meron ka at umasta na parang isa ka ng matagumpay na tao para maging magnet ka ng tagumpay. Ang universe ay sumasagot sa kung ano ang nararamdaman mo, kaya kung masaya ka at feeling mo ay siksik ka sa biyaya, mas marami pang dahilan ang ibibigay sa iyo para lalong sumaya. Mahalagang maunawaan ninyo mga ka-daily na itong 3 hakbang na ito ay hindi kailangang madaliin o ipilit ng may kasamang stress dahil ang universe ay gumagalaw sa paraang pinaka-natural at pinaka-swab para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay maging consistent sa pag-apply ng ask, believe, at receive sa bawat aspeto ng iyong buhay. Maliit man o malaking bagay ang pinag-uusapan natin. Huwag mong isipin kung paano ito mangyayari dahil hindi mo na trabaho iyon. Ang trabaho ng universe ay ang humanap ng paraan para pagtagpuin ang iyong hiling at ang tamang pagkakataon. Isipin mo na ang buhay mo ay isang pelikula kung saan ikaw ang bida at ang bawat eksenang gusto mong mangyari ay nakasulat na sa script na ikaw din mismo ang gumawa. Kapag naging master ka na sa paggamit ng 3 hakbang na ito, mapapansin mo na lang na parang magic na nagkakatotoo ang lahat ng iyong mga plano nang hindi mo kailangang magpakapagod ng husto. Sa huli mga ka-daily, tandaan ninyo na ang proseso ng pag-manifest ay isang journey na puno ng saya at pagtuklas sa sarili mong kakayahan na baguhin ang iyong mundo. Ang ask, believe, at receive ay hindi lang basta words, kundi ito ay isang paraan ng pamumuhay na maglalayo sa iyo sa takot at maglalapit sa iyo sa kasaganaan na nararapat para sa iyo. Huwag kang makinig sa mga taong magsasabi na imposible ang mga pangarap mo dahil ang limitation nila ay hindi kailanman magiging limitation mo basta't sinusunod mo ang batas na ito. Gamitin mo ang bawat araw para i-practice ang pakiramdam ng pagiging lucky at pagiging blessed hanggang sa maging natural na ito sa iyong sistema at hindi mo na kailangan pang mag-effort. Sa oras na magawa mo ito ng tama, makikita mo na ang buong universe ay magsasabwatan para ibigay sa iyo ang buhay na dati ay pinapangarap mo lang habang nanonood ng mga video na tulad nito. Aral number 3. Huwag mag-focus sa utang o kakulangan. Alam niyo ba mga ka-daily na ang isa sa pinakamalaking pagkakamali nating mga Pilipino ay ang madalas na pag-iisip tungkol sa kung ano ang wala sa atin sa halip na kung ano ang meron tayo. Sa ikatlong aral na ito, pag-uusapan natin ang panganib ng pag-focus sa utang, sa kakulangan ng pera o sa mga bayarin na hindi pa nababayaran dahil ito ang mabisang paraan para lalo kang mabaon sa hirap. Sinasabi sa The Secret na kung ang attention mo ay laging nasa wala akong pera o ang dami kong utang, ang universe ay magbibigay lang sa iyo ng mas marami pang rason para mawalan ng pera at madagdagan ang iyong mga utang. Ang batas ng akit ay hindi nakikinig sa salitang ayaw ko, kundi nakikinig ito sa kung ano ang pinagtutuunan mo ng matinding emosyon at oras. Kaya kung gabi-gabi kang hindi makatulog dahil sa pag-aalala sa iyong mga bayarin, ang ginagawa mo ay lalo mo lang itong hinihila palapit sa iyo at lalo mong nilalayo ang oportunidad na kumita ng mas malaki. Mga ka-daily, kailangan nating baguhin ang ating financial mindset mula sa scarcity patungo sa abundance para magbago rin ang laman ng ating mga wallet at bank accounts. Kapag nakatanggap ka ng bill sa kuryente o tubig, huwag kang magreklamo o mabigat ang loob na magbayad dahil ang bigat na nararamdaman mo ay isang signal ng kakulangan na ipinapadala mo sa universe. Subukan mong baguhin ang pakiramdam mo at magpasalamat dahil may pambayad ka at dahil nagamit mo ang serbisyo na iyon para sa kaginhawaan ng iyong pamilya. Isipin mo na ang bawat perang inilalabas mo ay babalik sa iyo ng siksik,
liglig at nag-uumapaw dahil ang pera ay isang enerhiya na kailangang dumaloy ng may kagalakan. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa iisang source ng income lang at huwag mong isipin na mahirap kumita dahil ang paniniwalang iyan ang mismong nagiging pader sa pagitan mo at ng iyong tagumpay. Sa modernong buhay natin ngayon, madalas tayong ma-pressure kapag nakikita nating parang mas angat ang iba sa atin, pero dapat nating tandaan na ang supply ng universe ay hindi kailanman nauubos. Hindi mo kailangang makipag-unahan o mainggit dahil may sapat na para sa lahat. At ang tagumpay ng iba ay patunay lang na posible rin itong mangyari sa iyo. Ang pag-focus sa kakulangan ay parang paglalagay ng blinders sa iyong mga mata na humaharang sa iyo para makita ang mga diskarte at business ideas na nasa harap mo na pala. Imbes na sabihing hindi ko afford yan, sanayin ang sarili na magtanong ng paano ko kaya ito mabibili para ang utak mo ay magsimulang maghanap ng solusyon sa halip na tumigil sa problema. Kapag binago mo ang iyong pananaw tungkol sa pera, mapapansin mo na mas nagiging magaan ang pasok ng grasya dahil hindi mo na ito itinataboy ng iyong mga negatibong pag-iisip at takot. Isang mabisang teknik para sa ating mga ka-daily ay ang pag-practice ng tinatawag na abundance mindset kahit sa maliliit na paraan sa loob ng inyong tahanan o trabaho. Halimbawa, huwag kang mag-ipon dahil natatakot ka na magkasakit o magkaroon ng emergency sa hinaharap dahil ang takot na iyon ay maaaring mag-manifest ng mismong sakit na iniiwasan mo. Sa halip, mag-ipon ka dahil gusto mong lumago ang iyong wealth para makapag-invest ka sa mga bagay tulad ng Pag-ibig MP2 o para makatulong sa ibang tao na nangangailangan. Ang intensyon sa likod ng iyong paghawak sa pera ang nagdidikta kung ito ba ay lalago o mauubos lang sa mga hindi inaasahang gastusin na ikaw din naman ang humila. Isipin mo na ang bawat pisong hawak mo ay isang buto na itatanim mo at magbubunga ng libu-libo pang mga buto para sa iyong kinabukasan at para sa iyong pamilya. Tandaan ninyo mga ka-daily na ang mundo ay siksik sa oportunidad para sa mga taong marunong tumingin sa posibilidad kaysa sa limitasyon ng kanilang kasalukuyang sitwasyon. Huwag mong hayaan na ang balanse ng iyong A-team ngayon ang magsabi sa iyo kung hanggang saan lang ang kaya mong marating dahil ang iyong isip ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang numero sa papel. Simulan mong i-claim na ikaw ay magnet ng pera, na ang pera ay madaling dumarating sa iyo at ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng kaginhawaan na inaalok ng buhay. Habang nagiging kampante ka sa iyong kakayahang mag-attract ng yaman, lalong bibilis ang pagdating ng mga milagro na magpapabago sa iyong financial status ng tuluyan. Ang sikreto ay ang laging pagpili sa pakiramdam ng kasapatan at pasasalamat dahil sa mata ng universe, ang taong marunong magpasalamat sa maliit ay ang taong handa ng pagkatiwalaan sa mas malalaking bagay. Aral number 4. Ang gamit ng visual boards at imahination. Mga ka-daily, alam nyo ba na ang ating utak ay hindi kayang kilalanin ang pagkakaiba ng isang bagay na tunay nating nakikita at ng isang bagay na matindi lang nating iniisip? Sa ika-4 na aral na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang inyong imahinasyon para maging blueprint ng inyong tagumpay sa pamamagitan ng paggawa ng visual boards. Ang konsepto ng visualization ay hindi lang basta pangangarap ng gising, kundi ito ay isang paraan para i-program ang iyong subconscious mind na hanapin ang mga paraan para magkatotoo ang iyong mga mithiin. Kapag paulit-ulit mong nakikita sa iyong isipan ang iyong pangarap na bahay, ang iyong ideal na trabaho, o ang iyong lumalagong negosyo, unti-unting naniniwala ang iyong buong sistema na ito na ang iyong katotohanan. Ang universe ay sumusunod sa mga malinaw na larawan na ipinapakita mo sa iyong isipan, kaya napakahalaga na maging detalyado ka sa bawat bahagi ng iyong pangarap. Isang mabisang paraan para gawin ito sa modernong panahon ay ang paggawa ng digital vision board na pwede mong ilagay bilang wallpaper sa iyong cellphone
o computer. Imbes na puro negative na balita ang bumubungad sa iyo pagising, mas mabuting makita mo agad ang mga pictures ng mga lugar na gusto mong puntahan o ang target mong savings sa iyong digital banks. Ang pagtingin sa mga larawang ito araw-araw ay nagbibigay ng kuryente sa iyong emotion at nagpapaalala sa iyo kung bakit ka nagsusumikap sa iyong trabaho o negosyo. Huwag kang mahiya na maglagay ng mga larawan na akala ng iba ay masyadong mataas dahil ang limitasyon ay nasa isip lang at ang imahinasyon mo ay walang hangganan. Kapag naging malinaw sa iyo ang destination, mas madali na para sa universe na ituro sa iyo ang tamang daan at ang mga tamang hakbang na dapat mong gawin. Sa pag-visualize, mga ka-daily, hindi lang sapat na makita mo ang larawan, kundi kailangan mo ring maramdaman ang lahat ng sensory details na kasama nito. Isipin mo ang amoy ng loob ng isang bagong sasakyan, ang lamig ng aircon sa iyong sariling opisina, o ang tunay na bigat ng susi ng iyong sariling bahay sa iyong mga palad. Kapag dinagdagan mo ng matinding pakiramdam ang iyong imahinasyon, mas nagiging magnetiko ang iyong frequency at mas mabilis na dumarating ang iyong mga pangarap. Ang tawag dito ay acting as if, o ang pag-akto na tila ba nangyari na ang lahat at ikaw ay nagpapasalamat na lang sa mga biyayang ito. Huwag mong isipin na niloloko mo ang sarili mo, kundi isipin mo na inihahanda mo lang ang iyong sarili para sa malaking pagbabagong malapit ng mangyari sa iyong buhay. Napaka-powerful din ang paggawa ng visualization bago ka matulog dahil ito ang oras na ang iyong subconscious mind ay pinakabukas sa mga bagong mungkahi at ideya. Habang nakapikit ka at relax ang iyong katawan, i-play mo sa iyong isipan ang iyong future self na matagumpay, masaya, at malusog kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Isipin mo na ang iyong isip ay isang sinehan at ikaw ang direktor na pwedeng mamili ng happy ending para sa bawat eksena ng iyong buhay. Ang consistency sa paggawa nito gabi-gabi ang magtatanggal ng lahat ng iyong takot at pag-aalinlangan hanggang sa maging natural na lang sa iyo ang pagtanggap ng malalaking oportunidad. Maraming mga sikat na atleta at negosyante ang gumagamit ng teknik na ito para mapagtagumpayan ang kanilang mga laban at makuha ang kanilang mga goals ng may katiyakan. Huwag mong kalimutan na ang visualization ay dapat laging may kasamang saya at excitement dahil ang bigat sa loob ay isang harang sa pag-manifest ng iyong mga gusto. Kung nakakaramdam ka ng pressure or inip habang naghihintay na magkatotoo ang iyong vision board, ibig sabihin ay hindi ka pa lubos na naniniwala sa proseso. Ang tamang attitude ay ang pag-enjoy sa bawat sandali at ang pagtitiwala na ang lahat ng iyong nakita sa iyong isipan ay kasalukuyan ng ginagawa ng universe para sa iyo. Tandaan niyo mga ka-daily, ang lahat ng dakilang imbensyon at tagumpay sa mundo ay nagsimula muna bilang isang maliit na ideya sa imahinasyon ng isang tao bago ito naging totoo. Ikaw din ay may kakayahang lumikha ng sarili mong milagro basta't marunong kang gumamit ng iyong isip para makita ang mga bagay na hindi pa nakikita ng iba. Aral number 5. Ang sikreto ng pasasalamat o gratitude. Alam niyo ba mga ka-daily na ang pasasalamat ang pinakamabilis na paraan para baguhin ang iyong buhay mula sa pagiging negatibo patungo sa pagiging siksik sa biyaya? Sa ikalimang aral na ito, matututunan natin na ang gratitude ay hindi lang isang simpleng pagsasabi ng salamat, kundi ito ay isang napakalakas na frequency na nag-uutos sa universe na bigyan ka pa ng mas maraming rason para magpasalamat. Kapag nakatuon ang isip mo sa mga bagay na meron ka na ngayon, kahit gaano pa ito kaliit sa tingin mo, binubuksan mo ang pinto para sa mas malalaking oportunidad na pumasok sa buhay mo. Ang taong marunong magpahalaga sa kung ano ang hawak niya ay laging nakakaramdam ng kagaanan at saya, at ang kagaangang iyon ang mismong humihila ng mas marami pang swerte. Isipin mo na ang pasasalamat ay parang isang fertilizer na nagpapabilis sa paglaki ng mga pangarap na itinanim mo sa iyong isipan noong mga nakaraang araw.
Mga ka-daily, isa sa pinakamabisang teknik na pwede ninyong simulan ngayon ay ang pagkakaroon ng isang gratitude journal o kahit simpleng listahan sa inyong notes sa phone. Bago ka matulog o paggising mo sa umaga, maglista ka ng 5 na bagay na ipinagpapasalamat mo gaya ng masarap na almusal, maayos na kalusugan o ang pagkakaroon ng trabaho na nagbibigay sa iyo ng sahod. Kapag ginawa mo itong habit, tila ba nire-reprogram mo ang iyong utak na maghanap ng mabuti sa bawat sitwasyon imbes na mag-focus sa mga problema o kakulangan. Ang paggawa nito ay nag-aalis ng stress at galit sa iyong sistema dahil hindi pwedeng magkasabay ang pakiramdam ng pasasalamat at ang pakiramdam ng inggit o takot sa loob ng isang puso. Habang dumarami ang listahan mo, mapapansin mo na lang na parang mas nagiging swabe ang daloy ng iyong araw at mas marami kang nakikilalang mga tao na nakakatulong sa iyong paglago. Sa ating modernong mundo na puno ng pressure at paghahambing sa social media, madaling makalimutan ang mga biyayang nasa harap na natin dahil lagi tayong nakatingin sa kung anong meron ng iba. Pero tandaan ninyo mga ka-daily, ang inggit ay isang signal ng kakulangan na naglalayo sa inyo sa inyong sariling tagumpay, kaya dapat itong palitan agad ng pasasalamat. Magpasalamat ka para sa tagumpay ng iyong kaibigan o katrabaho dahil ang pasasalamat mo sa kanila ay isang senyales sa universe na handa ka na ring tanggapin ang ganoong klaseng biyaya. Huwag mong hintayin na maging perfect muna ang lahat bago ka magpasalamat dahil ang pasasalamat ang mismong tool para maging maayos ang lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang bawat thank you na binibitawan mo nang may kasamang tunay na emosyon ay bumabalik sa iyo sa anyo ng mas magandang career, mas matatag na relasyon at mas masayang pamilya. Isang malalim na sikreto rin na itinuturo sa atin ay ang pagpapasalamat para sa mga bagay na hinihiling mo palang na tila ba natanggap mo na ang mga ito. Kapag sinabi mong salamat universe sa aking bagong negosyo, kahit na nagpaplano ka pa lang, nagpapadala ka ng matinding signal ng pananampalataya na hindi kayang balewalain ng batas ng akit. Ang ganitong klaseng pasasalamat ay nag-aalis ng lahat ng pagdududa dahil ipinapakita mo na kampante ka na ibibigay ito sa iyo sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Isipin mo na ang iyong mga pangarap ay on the way na at ang tanging kailangan mo na lang gawin ay manatili sa frequency ng pasasalamat para hindi ka mawala sa tamang landas. Ang universe ay laging sumasagot sa mga taong marunong kumilala sa kagandahan ng buhay kahit sa gitna ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap sa kasalukuyan. Bilang panghuli sa aral na ito, mga ka-daily, hamunin ninyo ang inyong sarili na maging isang gratitude magnet sa loob ng 24 hours at tignan ninyo ang magiging resulta sa inyong pakiramdam. Pasalamatan mo ang driver ng jeep o bus, pasalamatan mo ang gwardiya sa mall, at higit sa lahat, pasalamatan mo ang iyong sarili sa lahat ng sakripisyo at pagtitiyaga na ginagawa mo araw-araw. Ang pagiging grateful ay isang choice na kailangan nating piliin sa bawat minuto hanggang sa maging natural na bahagi na ito ng ating pagkatao at pag-iisip. Kapag ang puso mo ay puno ng pasasalamat, wala nang puwang ang kamalasan o ang lungkot dahil ang liwanag ng iyong positibong enerhiya ang magtataboy sa lahat ng kadiliman. Tandaan, ang pasasalamat ay hindi lang dulo ng isang biyaya, kundi ito ang simula ng mas marami pang milagro na darating sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Aral number 6. Ang Feel Good Rule. Mga ka-daily, alam niyo ba na ang inyong nararamdaman ang nagsisilbing pinaka-accurate na GPS o compass sa inyong buhay? Sa ika-6 na aral na ito, pag-uusapan natin ang napakahalagang rule na kailangan mong palaging piliin ang pakiramdam na masaya o ang tinatawag nating Feel Good Rule. Sinasabi sa The Secret na hindi mo kailangang bantayan ang bawat isang isip na pumapasok sa utak mo dahil aabot ito ng libu-libo araw-araw, sa halip ay bantayan mo ang iyong emotion. Kapag nakakaramdam ka ng lungkot, galit, o stress,
Ito ay isang signal mula sa universe na ang iniisip mo sa sandaling iyon ay negatibo at magdadala sa iyo ng hindi magandang resulta. Ang iyong emotion ay isang instant feedback mechanism na nagsasabi sa iyo kung ikaw ba ay naka-align sa iyong mga pangarap o kung ikaw ay kasalukuyang humihila ng kamalasan palapit sa iyo. Napaka-importante na matutunan nating i-shift ang ating nararamdaman sa oras na mapansin nating nagiging nega na ang ating vibe sa loob ng bahay o sa trabaho. Isipin mo na ang iyong nararamdaman ay isang frequency ng radyo. Kung ang nararamdaman mo ay frustration, nasa channel ka ng problema, pero kung pipiliin mong maging masaya, lilipat ka sa channel ng solusyon. Maraming mga ka-daily natin ang nagtataka kung bakit tila hindi dumarating ang kanilang healing kahit ginagawa naman nila ang visualization, at ang sagot ay dahil hindi sila feel good habang naghihintay. Kung ang pag-iisip mo sa pangarap mo ay nagbibigay sa iyo ng pressure or inggit sa iba, ibig sabihin ay mali ang frequency mo at kailangan mong humanap ng paraan para gumaan ang loob mo. Ang universe ay hindi sumasagot sa mga salita mo lang, kundi sumasagot ito sa enerhiya na inilalabas ng iyong puso sa bawat segundo. Para magawa ito ng epektibo sa gitna ng busy nating buhay, kailangan nating gumawa ng listahan ng ating sariling secret shifters o yung mga bagay na mabilis makapagpabago ng ating mood. Maaaring ito ay ang pakikinig sa paborito mong kanta, panonood ng mga funny videos, o kaya naman ay ang paglalaro sa iyong mga alagang aso o pusa. Kapag naramdaman mong parang bumabagsak ang iyong enerhiya, itigil mo muna ang ginagawa mo at gamitin ang isa sa iyong mga shifters para maibalik ang iyong positibong daloy. Huwag mong hayaan na ang isang masamang pangyayari sa umaga ay magtuloy-tuloy hanggang gabi, dahil ikaw ang may kontrol kung hanggang kailan mo dadalhin ang bigat na iyon. Ang pagpili na maging masaya ay isang desisyon na kailangang gawin ng paulit-ulit hanggang sa maging natural na itong habit ng iyong pagkatao. Sa modernong panahon natin ngayon, napakadaling madrain ang ating enerhiya dahil sa dami ng demands sa ating oras at atensyon. Pero ang feel-good rule ay ang iyong proteksyon laban sa burnout. Isipin mo na ang iyong good feelings ay ang gasolina na nagpapatakbo sa makina ng iyong manifestation power. Kapag ubos na ito, hihinto rin ang pagdating ng mga milagro sa buhay mo. Huwag kang makonsensya kung kailangan mong mag-break o mag-relax muna para maibalik ang iyong saya dahil investment ito para sa iyong susunod na tagumpay. Ang taong masaya ay mas creative, mas madaling makakita ng oportunidad at mas mabilis maka-attract ng mga taong handang tumulong sa kanila. Ang kagalakan ay ang pinakamataas na frequency sa universe at kapag narito ka, tila ba sumasabog ang lahat ng pintuan ng oportunidad sa harap mo nang hindi mo kailangang mamilit. Tandaan niyo mga ka-daily, ang layunin ng buhay ay hindi lang ang makamit ang mga material na bagay, kundi ang maranasan ang tunay na saya at kagaanan habang tayo ay naglalakbay. Kapag inuna mo ang iyong pakiramdam at siniguro mong palagi kang nasa good mood, mapapansin mo na ang lahat ng iba pang bagay tulad ng pera, career, at relasyon ay susunod na lang ng kusa. Ang universe ay mahilig sa mga taong masayahin at mapagpasalamat, kaya naman ibinibigay nito ang lahat ng suporta para mas lalo ka pang maging masaya. Huwag mong hayaan na ang kahit na sinong tao o kahit na anong sitwasyon ang magnakaw ng iyong inner peace at ng iyong kagalakan. Ang iyong saya, ang iyong kapangyarihan. Kaya gamitin mo ito araw-araw para ma-manifest ang pinakamagandang bersyon ng iyong buhay na matagal mo nang pinapangarap. Aral number 7. Tanggalin ang resistance sa pangarap. Alam niyo ba mga ka-daily na madalas ay tayo rin mismo ang humaharang sa sarili nating swerte dahil sa tinatawag nating resistance o ang ating mga negatibong paniniwala. Sa ikapitong aral na ito, hihimayin natin kung paano mo tatanggalin ang mga harang na ito na nagpapatagal sa pagdating ng iyong mga pangarap sa buhay. Ang resistance ay madalas na nagmumula sa ating mga takot, pagdududa,
at sa mga linyang nakasanayan nating sabihin tulad ng mahirap lang kami o hindi para sa akin ang ganyang tagumpay. Kapag nagpadala ka ng hiling sa universe pero sa kabilang banda ay iniisip mo na hindi mo ito deserve, lumilikha ka ng isang malaking pader na pumipigil sa daloy ng biyaya. Isipin mo na para kang nagdadrive habang naka-handbrake. Kahit anong diin mo sa silinyador, hindi ka uusad dahil may pumipigil sa iyong sariling sistema at pag-iisip. Para sa ating mga ka-daily, ang unang hakbang para maalis ang resistance ay ang pagiging aware sa iyong mga self-limiting beliefs na nakuha mo noong bata ka pa o mula sa paligid mo. Marami sa atin ang pinalaki sa ideya na ang pera ay ugat ng kasamaan o kaya naman ay kailangang magpakamatay sa trabaho bago maging komportable ang buhay. Ang mga paniniwalang ito ay nagsisilbing malakas na resistance dahil ang subconscious mind mo ay pilit kang inilalayo sa yaman para protektahan ka sa maling akala mo tungkol dito. Kailangan mong i-rewire ang iyong utak at sabihing, ang pera ay mabuti at ginagamit ko ito para makatulong sa iba o ang tagumpay ay para sa lahat, kasama na ako doon. Kapag binago mo ang iyong inner dialogue, unti-unting guguho ang pader ng resistance at mapapansin mong mas bumibilis ang pagpasok ng mga bagong oportunidad sa iyong career. Sa modernong panahon natin, ang isa pang anyo ng resistance ay ang pag-aalala sa kung paano mangyayari ang iyong mga pangarap sa gitna ng hirap ng buhay. Mga ka-daily, ang trabaho mo lang ay ang malaman kung ano ang gusto mo at maniwala, pero ang paano ay trabaho na ng universe at hindi mo na dapat itong pangunahan. Kapag pinipilit mong alamin ang bawat detalye, o kapag naiinip ka dahil tila hindi pa dumarating ang hiling mo, nagpapakita ka ng kawalan ng tiwala na isa ring uri ng harang. Ang sobrang pag-iisip sa proseso ay nagdadala ng stress at pressure, at ang stress na iyon ang mismong enerhiya na nagtataboy sa iyong manifestation power. Hayaan mong ang universe ang gumawa ng paraan para pagtagpuin ang mga tamang tao at tamang timing, dahil ang plano ng may likha ay laging mas maganda kaysa sa plano nating mga tao. Makatutulong din sa inyo mga ka-daily ang pagpili ng mga taong sinasamahan ninyo dahil ang enerhiya ng mga tao sa paligid mo ay pwedeng maging source ng resistance. Kung ang mga kasama mo sa araw-araw ay puro reklamo, chismis, at kawalan ng pag-asa ang dala, mahahawaan ang iyong vibration at magiging mabigat din ang iyong pakiramdam. Iwasan mo ang mga tinatawag nating energy vampires o yung mga taong laging pinapatay ang apoy ng iyong mga pangarap sa tuwing nagkukwento ka sa kanila. Maghanap ka ng komunidad o mga kaibigan na susuporta sa iyong pag-unlad at laging magpapaalala sa iyo na posible ang lahat basta't positibo ang iyong pananaw. Kapag ang environment mo ay malinis at puno ng pag-asa, mas madali para sa iyong frequency na manatiling mataas at malaya sa anumang ingay o harang mula sa labas. Tandaan niyo mga ka-daily, ang pag-alis ng resistance ay isang araw-araw na practice ng pagbitiw sa control at pagtitiwala sa daloy ng buhay ng may kagaanan sa loob. Tuwing may papasok na negatibong isip, sabihin mo agad sa iyong sarili ang salitang cancel o delete at palitan mo ito ng isang positibong affirmation na nagbibigay sa iyo ng lakas. Huwag mong labanan ang iyong mga takot. Sa halip ay kilalanin mo ang mga ito at dahan-dahang palitan ng pag-ibig at pasasalamat dahil ang liwanag ang tanging makakapagpawi sa dilim. Kapag naging expert ka na sa pagpapanatili ng kagaanan ng loob, tila ba nagiging magic ang buhay mo dahil lahat ng pinto ay kusang bumubukas para sa iyo. Ang sikreto ay ang laging pagpili sa pakiramdam ng kalayaan at ang paninindigan na ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng kagandahang inaalok ng mundong ito. Aral number 8. Ang konsepto ng inspired action. Mga ka-daily, marami sa atin ang nag-aakalang ang law of attraction ay puro pag-upo lang at paghihintay na mahulog ang swerte mula sa langit, pero dito pumasok ang 8th na aral tungkol sa inspired action.
Ang tunay na sikreto ay hindi lang nasa pag-iisip, kundi nasa pagkilos kapag naramdaman mo na ang universe ay nagbibigay na sa iyo ng signal o kutob na dapat kang gumalaw. Ang inspired action ay iba sa hard work na nakakapagod at puno ng stress. Ito ay isang klase ng pagkilos na magaan, masaya, at tila ba itinutulak ka ng isang puwersa para gawin ang isang bagay. Kapag ikaw ay nasa tamang frequency, makakaramdam ka ng biglaang idea o urge na tawagan ng isang tao, mag-apply sa isang kumpanya, o magsimula ng isang maliit na side hustle. Ang mga ideyang ito ay hindi coincidence, kundi ito ang sagot ng universe sa iyong mga hiling na kailangan mong aksyonan para mabuo ang proseso ng manifestation. Sa modernong buhay natin ngayon, napakadaling ma-stuck sa analysis paralysis o yung sobrang pag-iisip kung tama ba ang gagawin nating hakbang bago tayo magsimula. Pero ang itinuturo sa atin ng inspired action ay ang magtiwala sa ating intuition o yung tinatawag nating lukso ng dugo dahil ito ang direktang linya natin sa universe. Huwag mong hintayin na maging perfect ang lahat bago ka kumilos. Sapat na ang maramdaman mong ito na ang tamang oras para gawin ang unang hakbang kahit hindi mo pa nakikita ang buong hagdan. Ang pagkilos ng may inspirasyon ay parang pagsakay sa agos ng ilog. Hindi mo kailangang lumaban ng husto dahil ang tubig na mismo ang magdadala sa iyo sa dagat ng tagumpay. Kapag ang action mo ay galing sa saya at hindi sa takot, mapapansin mo na ang mga resulta ay mas mabilis at mas malaki kaysa sa inaasahan mo. Isipin ninyo mga ka-daily, ang universe ay laging nagpapadala ng mga clues o mga senyales sa paligid mo, gaya ng isang post sa social media, isang kwento mula sa kaibigan, o isang kanta na bigla mong narinig. Ang mga ito ay mga bukas na pinto na naghihintay lang na pasukin mo, pero kailangan mo pa ring gamitin ang iyong mga paa para maglakad at hindi lang manatiling nakatingin. Ang pagkakaiba ng matagumpay na tao sa nangangarap lang ay ang kakayahang makinig sa mga inspired thoughts na ito at ang bilis ng kanilang pagtugon sa tawag ng pagkakataon. Huwag mong hayaan na ang iyong katamaran o ang iyong takot sa sasabihin ng iba ang pumigil sa iyo na gawin ang alam mong dapat mong gawin. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo nang may tiwala ay nagpapakita sa universe na seryoso ka at handa ka nang tanggapin ang premyong inihanda para sa iyo. Minsan, mga ka-daily, ang inspired action ay darating sa anyo ng isang pagsubok o isang pinto na biglang nagsara, pero huwag kang mag-alala dahil gabay lang ito para lumipat ka sa mas magandang landas. Kapag nakaramdam ka ng inspired nudge na mag-aral ng bagong skill o mag-invest sa Pag-ibig MP2, halimbawa, gawin mo ito ng may excitement at hindi dahil sa pressure ng iba. Ang enerhiya ng iyong pagkilos ang nagdidikta kung magiging successful ba ang project na sinimulan mo o kung masasayang lang ang effort mo sa bandang huli. Ang taong kumikilos mula sa inspirasyon ay hindi nakakaramdam ng pagod dahil ang mismong ginagawa niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas at kagalakan sa bawat araw. Ito ang dahilan kung bakit ang mga successful na creators at entrepreneurs ay parang laging on fire dahil hindi sila napupuwersa, kundi sila ay hinihila ng kanilang mga pangarap. Tandaan niyo mga ka-daily, ang law of attraction ay isang partnership sa pagitan mo at ng universe. Ikaw ang taga-isip at ang universe ang tagagawa ng paraan. Pero kailangan mong maging active partner sa huling yugto. Huwag mong asahan na magbabago ang buhay mo kung mananatili ka lang sa loob ng iyong comfort zone at hindi susubok ng mga bagong bagay na pinaparamdam sa iyo ng iyong isipan. Simulan mong pakinggan ang iyong inner voice at magkaroon ng lakas ng loob na sundin ang iyong mga hilig at mga kakaibang ideya dahil doon nakatago ang iyong swerte. Ang bawat pagkilos na may kasamang saya ay isang panalangin na sinasagot ng universe
sa pamamagitan ng mas marami pang biyaya at mas malaking tagumpay. Ang buhay ay isang sayaw at ang inspired action ay ang iyong pagsunod sa rhythm ng universe para makarating ka sa tugatog ng iyong mga pangarap. Aral number 9. Ikaw ang direktor ng iyong buhay. Mga ka-daily, sa ikasiyam na aral na ito, kailangan mong tanggapin ang katotohanan na ikaw at wala nang iba ang may hawak ng script ng iyong buhay. Sinasabi sa The Secret na hindi ka biktima ng tadhana, ng malas, o ng mga desisyon ng ibang tao, kundi ikaw ang mismong sumusulat ng bawat eksenang dinaranas mo ngayon. Kapag sinabi mong ganito na talaga ang buhay ko, tinatanggap mo ang papel ng isang extra sa sarili mong pelikula sa halip na maging bida na nagdidikta ng ending. Ang iyong mga paniniwala at ang mga salitang binibitawan mo tungkol sa iyong sarili ang nagsisilbing direksyon kung saan papunta ang iyong career, ang iyong pamilya, at ang iyong kinabukasan. Isipin mo na ang universe ay isang giant production crew na laging nakahandang sundin ang bawat action at cut na sasabihin mo base sa iyong mental attitude at frequency. Sa ating modernong lipunan, madalas nating isisi ang ating sitwasyon sa gobyerno, sa ating mga magulang, o sa hirap ng panahon, pero ang pag-iisip na ito ay nag-aalis ng iyong kapangyarihan. Bilang mga ka-daily na naghahangad ng financial growth at personal improvement, kailangan nating aminin na ang ating kasalukuyang sitwasyon ay resulta ng ating mga past thoughts at actions. Pero ang magandang balita ay pwede mong baguhin ang script simula sa mismong segundo na ito sa pamamagitan ng pagpili ng bagong kaisipan. Hindi mo kailangang maging bilanggo ng iyong nakaraan dahil ang bawat bagong araw ay isang blankong papel kung saan pwede mong isulat ang kwento ng isang matagumpay na tao. Ang pag-aari o ownership sa iyong buhay, ang unang hakbang para makita mo na ang lahat ng limitasyon na akala mo ay totoo ay mga gawa-gawa lang pala ng iyong takot. Isipin niyo mga ka-daily, kung ikaw ang direktor, anong klase ng pelikula ang gusto mong ipakita sa mundo? Isang drama ba na puno ng problema? O isang action-adventure na puno ng tagumpay at kasaganaan? Kapag nagsimula kang umasta, magsalita, at mag-isip bilang isang taong successful, ang universe ay walang ibang magagawa kundi i-align ang paligid mo sa iyong bagong character. Huwag kang makinig sa mga critics o yung mga taong nagsasabi na hindi mo kaya dahil sila ay mga manonood lang at ikaw ang may hawak ng camera at mic. Ang iyong self-image o ang tingin mo sa iyong sarili ang pinakamahalagang aspeto ng iyong direksyon dahil hinding-hindi ka lalampas sa level na itinakda mo para sa iyong pagkatao. Magkaroon ka ng lakas ng loob na i-edit ang mga bahagi ng iyong buhay na hindi mo na gusto at palitan ito ng mga eksenang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at kagaanan. Napaka-powerful din ng pag-set ng malilinaw na goals dahil ito ang nagsisilbing storyboard ng iyong buhay para hindi ka maligaw ng landas sa araw-araw na paggawa. Huwag kang papayag na ang ibang tao ang maging direktor ng iyong oras o ng iyong mga pangarap dahil sa huli, ikaw ang makakaranas ng resulta ng iyong mga pinili. Ang pagiging direktor ay nangangailangan ng disiplina sa pagpili ng mga tamang actors o yung mga taong isasama mo sa iyong inner circle na makakatulong sa iyong vision. Kung ang pangarap mo ay yumaman at lumago, siguraduhin mong ang script mo ay puno ng mga aral tungkol sa investment, business growth, at tamang paghawak ng pera. Ang bawat desisyon mo, maliit man o malaki, ay dapat naka-align sa grand finale na gusto mong makamit para sa iyong sarili at para sa iyong mga mahal sa buhay. Bilang panghuli sa aral na ito, tandaan niyo mga ka-daily na ang universe ay laging naghihintay sa iyong susunod na utos at hindi ito mapapagod na ibibigay ang hinihingi mo. Huwag kang matakot na maging ambitious at huwag kang matakot na hingin ang pinakamagandang buhay na kaya mong isipin dahil sapat ang budget ng universe para sa lahat. Ang iyong buhay ay isang masterpiece na kasalukuyan mong nililikha
Kaya gawin mo itong makabuluhan, puno ng pag-asa, at higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Kapag naintindihan mo na ikaw ang may control sa remote ng iyong realidad, mawawala ang lahat ng iyong pangamba at mapapalitan ito ng excitement sa bawat gising mo sa umaga. Tandaan, ikaw ang author, ikaw ang direktor, at ikaw ang bida. Siguraduhin mong ang iyong kwento ay worth watching at worth sharing sa lahat ng makakakilala sa iyo. Aral number 10. Ang universe ay sagana o abundance. Mga ka-daily, sa huling aral natin mula sa The Secret, kailangan nating burahin ang paniniwala na ang mundo ay may limitasyon at ang swerte ay para sa iilan lang. Ang katotohanan ay ang universe ay siksik, liglig, at nag-uumapaw sa kasaganaan para sa lahat ng taong marunong kumonekta sa tamang frequency nito. Marami sa atin ang pinalaki sa ideya na kailangang may matalo para may manalo, o kaya naman ay mauubusan tayo ng pera o oportunidad kung hindi tayo makikipag-unahan sa iba. Pero ang batas ng akit ay nagtuturo na ang supply ng universe ay infinite o walang katapusan, at ang tagumpay ng iyong kapwa ay hindi bawas sa tagumpay na nakalaan para sa iyo. Isipin mo na ang universe ay isang dambuhalang bangko na hindi kailanman nalulugi at laging handang mag-disburse ng biyaya sa sinumang may sapat na pananampalataya at tamang mindset. Napaka-importante para sa ating mga ka-daily na matutunang i-celebrate ang achievement ng ibang tao dahil ang paghanga sa tagumpay ng iba ay isang malakas na signal na gusto mo rin ng ganoong klaseng resulta. Kapag ikaw ay naiinggit o nakakaramdam ng puot, kapag may yumayaman o umaasenso, ang ipinapadala mong mensahe sa universe ay, ayaw ko niyan o hindi ko deserve ang ganyan. Ang inggit ay isang frequency ng kakulangan na lalong naglalayo sa iyo sa iyong mga pangarap na bahay, sasakyan, or investment goals. Sa halip, sanayan ang sarili na sabihin kung kaya niya, kaya ko rin, at maging masaya para sa kanila. Dahil ang kagalakang iyon ang magiging magnet mo para sa sarili mong version ng tagumpay. Ang mundo ay hindi isang maliit na pie na kailangang pag-agawan, kundi ito ay isang buffet table na laging may bagong putahe para sa lahat ng gustong kumain. Sa modernong panahon ng digital banking at online business, mas lalong napatunayan na ang oportunidad ay nasa paligid lang natin at naghihintay lang na mapansin ng ating mapagmatsyag na isipan. Huwag kang matakot na magbahagi ng iyong kaalaman, oras, o kahit maliit na halaga sa iba dahil ang pagbibigay o generosity ay ang pinakamataas na pruweba na naniniwala kang marami ka pang matatanggap. Ang taong laging nakasara ang palad dahil sa takot na maubusan ay hindi rin makakatanggap ng mga bagong blessing dahil walang puwang ang mga ito sa kanyang buhay. Isipin mo na ang pera at biyaya ay parang hangin. Hindi mo kailangang matakot na maubusan ng oxygen dahil alam mong laging nandyan ito para sa susunod mong paghinga. Kapag naging kampante ka sa abundance ng universe, mapapansin mo na mas nagiging magaan ang pasok ng income at mas maraming hidden gems na business ideas ang magpapakita sa iyo. Tandaan niyo mga ka-daily, ang iyong isip ang tanging limitation sa kung gaano kalaking yaman o saya ang kaya mong ma-attract sa iyong buhay ngayon. Kung ang hiling mo ay sapat lang para pambayad ng bills, iyon lang ang ibibigay sa iyo. Pero kung ang hiling mo ay maging bilyonaryo para makatulong sa buong komunidad, gagawa ang universe ng paraan para mangyari iyon. Huwag mong limitahan ang may likha sa kung ano lang ang nakikita ng iyong mga mata o kung ano lang ang sinasabi ng iyong kasalukuyang sweldo sa trabaho. Ang universe ay may trillion ways para bigyan ka ng breakthrough na hindi mo inaasahan. Maaaring sa pamamagitan ng isang viral video, isang jackpot sa investment, o isang biglaang promotion. Ang kailangan mo lang ay manatiling bukas ang isip at panatilihin ang iyong frequency sa level ng pasasalamat at kasapatan sa bawat segundo ng iyong buhay.
Bilang pagtatapos sa ating 10 aral, mga ka-daily, nawa ay baunin ninyo ang kaalaman na ang secret ay hindi na sikreto dahil nasa loob mo na ito noong una pa lang. Ang iyong kakayahang mag-isip, makaramdam, at kumilos ng may inspirasyon ang iyong tunay na yaman na hindi mananakaw ng kahit na sino sa mundong ito. Gamitin mo ang mga natutunan mo dito sa The Filipino Daily para maging inspirasyon ka rin sa iyong pamilya at sa ating mga kababayan na naghahanap ng pag-asa. Huwag kang titigil sa pangangarap ng malaki at huwag mong hahayaan na ang ingay ng mundo ang magpababa ng iyong matayog na lipad. Tandaan, ang universe ay laging kampi sa iyo at laging yes ang sagot nito sa lahat ng iyong mga pangarap basta't marunong kang magtiwala sa proseso. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa 10 aral ng The Secret, laging tandaan mga ka-daily na ang pinakamalaking kapangyarihan ay hindi nasa labas, kundi nasa loob mo mismo. Ang bawat isip na itinatanim mo at bawat emosyong inilalabas mo ay nagsisilbing magnet na humuhubog sa iyong realidad sa bawat segundo. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa kung ano lang ang nakikita ng iyong mga mata ngayon. Dahil ang universe ay siksik sa abundance at laging handang magbigay basta't bukas ang iyong puso at isipan. Gamitin mo ang pasasalamat, ang tamang imagination, at ang inspired action para maabot ang iyong financial growth at pangarap na buhay para sa iyong pamilya. Ikaw ang direktor, ikaw ang bida, at ikaw ang may hawak ng panulat sa kwento ng iyong tagumpay. Simulan mo na ang pagbabago ngayon dahil ang seryosong desisyon mo ang unang hakbang para maging totoo ang lahat ng iyong mga pangarap. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat!